For today's video mga ka-jungle ay gagawa tayo ng DIY scent candle para iwas mga lamok at insekto gamit ang halaman na marigold. Dahil matapang ang amoy nitong halaman na ito, swak na mapupuksa ang mga lamok at insekto. Gusto mo bang malaman? Tapusin nyo ang video na ito. Alam naman natin sa panahon ngayon ay dumadami na po ang nagsisilabasan ng mga insekto, lalo na ang mga lamok, na siya ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Pero wag kayong mabahala mga ka-jungle dahil may mapapalad naman tayo ng mga halaman na makakatulong dito. Ito ang halaman na marigold. Tama po kayo, ang marigold ay kilala rin bilang isang natural insecto repellent dahil sa kanyang amoy na mga kemikal na nagtataguyod ng pagkalunod. Ito ay isang magandang halaman na idadagdag sa inyong hardin at taniman upang maiwasan ng mga insekto na nagdudulot at pinsalan ng halaman. Alam nyo ba mga ka-jungle, ang malakas na amoy ng marigold na halaman ay dahil sa kemikal na tinatawag na terpenoids. Ngayon ay gagawa tayo ng scent candle para pantaboy ng lamok, pero hindi lamang po siya pantaboy mga ka-jungle. Pwede po din siyang magamit itong pagpaganda ng amoy sa loob ng ating mga tahanan. Ang una ay kumuha lamang po tayo ng mga gamit na kandila para hindi masayang inyong pera. Pangalawa naman ay kumuha kayo ng mga dahon ng marigold. Ang mga dahon ng marigold na halaman ay matapang talaga ang amoy. At gayatin ng maliliit ang mga marigold na halaman para lumabas ang mga katas nito. Ang nakakamangha dito sa halaman na ito, nung nagkameron nga kami, medyo nababawasan na ang mga lamok dito sa amin. Dahil nga kapag gabi, medyo naaamoy ko ang kanyang amoy na medyo matapang talaga na ayaw ng mga insekto at mga lamok. Alala lang mga ka-jungle, dapat ang gagamitin nyo na lalagyan pag kayo ay magtutunaw ng kandila o wax natin, ay dapat gagamitin ninyo ang hindi na magagamit na mga lalagyan. Dahil nga dumidikit nga ito kapag kawali ang gagamitan nyo. So yung ginamit ko pala dito ay clay. Kung wala kayong clay pot, pwede kayong gumamit ng lata. Pagkatapos, tunawin ng mga kandila sa lata at siguraduhin mga ka-jungle kapag bata pa kayo ay magpatulong kayo sa nakakatanda. Isunod ang marigold na halaman na para kayong nagpiprito. Kapag matunaw na ang marigold sa wax candle, isalin agad sa lalagyan dahil madali lamang itong tumuyo. Patuyuin ang wax candle at isunod agad ang pabilo na nagagamitin natin pagsindi ng kandila at hintayin natin matuyo mga ka-jungle. So bago natin hinihintay matuyo, pag-usapan naman natin ang benepisyo ng marigold na halaman sa atin. Ang marigold ay isang uri ng halaman na kadalasang matatagpuan sa bansang Mexico at ilang mga bahagi ng Central America. Ito ay madalas na ginagamit bilang halamang dekorasyon dahil sa kanyang magandang bulaklak at kulay nito. Merong orange at pula. Isa sa magandang katangian ng marigold ay ang kanyang kakayahan mabuhay sa iba't ibang uri ng klima at mga kondisyon sa kalumigmigan ng lupa. Maaari itong tumubo sa mga mainit na maulan na klima at maaari itong lumago sa matitirik na lugar. Ang marigold ay madali ring paramihin at maintindihan kung kaya't ito ay magandang halaman para sa mga nagsisimula pa lang. Bukod sa kanyang magandang mga bulaklak, ang marigold ay may isang magandang katangian bilang isang halaman. Ang mga kanyang kakayahan ay pigilan ng mga insekto na sumisira sa mga halaman na paligid nito. Ang marigold ay naglalabas ng mga chemical sa kanyang mga ugat na maaaring hadlang na paglago ng mga insekto at mga peste. Dahil dito mga ka-jungle, madalas na ginagamit ang marigold bilang isang natural paraan na pest control. Sa kabuuan mga ka-jungle, ang marigold ay isang magandang halaman na nagbumula sa Mexico at iba pang mga bahagi ng Central America. Ang mga bulaklak ng ginto, orange at pula nito ay nagbibigay ng makulay na dekorasyon sa mga hardin at mga taniman. Matibay at madaling paluguin, may kakayahan rin itong mapigilan ng mga insekto at mga pesteng paligid nito. Ayan na nga mga ka-jungle, natuyo na ang ating DIY scent candle na pantaboy sa mga insekto at ating bahay. Tindihan na natin kung gagana ba at ayan, gumana talaga mga ka-jungle. Sobrang ganda talaga ng ating nagawa. Tignan nyo naman mga ka-jungle, sobrang ganda talaga ang ating nagawa. Kaya naman kayo, pwede din kayong gumawa nito. Lalo na kung may mga ganito kayong mga halaman na marigold. Ba mga ka-jungle, nagustuhan mo ba ang video na ito? I-comment mo naman na yes. At kung yes naman ay i-share mo ang video na ito. Huwag kalimutan i-follow at subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat sa panonood mga ka-jungle and I will see you next episode because more plant, less stress. Ito pala ang halaman na takot ang langgam. Gusto niyo bang malaman? Tapusin nyo ang video na ito. Hello mga ka-jungle, for today's video ay i-share ko sa inyo ang halaman na takot ang mga langgam. At ito ang Calendula o bilang kilala na marigold. Ang halaman na ito ay nagmula sa Mediterranean, kaya isa itong wildflower na kung tawagin. dahil ina-attract nito ang mga butterfly and pollinators. Alam niyo ba mga ka-jungle, napakaganda talaga pagmasdan ng ating marigold sa mga dahon pa lang niya na parang pine tree.
at ginto niyang mga bulaklak nito. At alam niyo ba mga ka-jungle, tumataas ang halaman na ito hanggang 1 feet to 2 feet ang taas. At tapos, depende pa kung saan ito nakatanim. Meron ba kayo nito mga ka-jungle? Alam ko meron kayo nito. I-comment nyo naman kung meron kayo. At ayan na nga mga ka-jungle, tungo naman po tayo sa ating topic for today na bakit nga ba ayaw ng mga langgam ang marigold na halaman. Dahil alam niyo ba mga ka-jungle, ang mga dahon nito ay nagproproduce ng insect repellent na ayaw ng mga langgam, kaya umiiwas talaga sila pag nakakita nitong halaman na ito o nakakaamoy. At kung ang inyong garden ay nilalanggam o yung garden mo ay nilalanggam, nako mga ka-jungle, perfect na perfect ang halaman na marigold sa inyo. Pwede niyo tong itanim paligid o palibot sa inyong garden dahil matatakot ang mga langgam at iiwas sila at hindi na magpapatuloy ang mga langgam. Ang mga langgam kasi mga ka-jungle, lalo na pag madami sila, nakakasira talaga ng mga pananim dahil nga naguhukay sila pa ilalim ng inyong mga soil. Inigiba nila ang mga soil at saka mga ugat at lupa nito. Kaya nga, yung ibang halaman namamatay. Kaya importante din na magkameron tayo ng mga insect repellent na mga halaman din, katulad ng marigold. At kung itatanong nyo naman mga ka-jungle kung kailan ba namumulaklak ang ating mga marigold, kung nasa ibang bansa tayo mga ka-jungle, spring at summer. Dito naman sa Pilipinas, since summer lang ang meron tayo, ngayong June ay mamumulaklak ang ating mga marigold. Katulad po ng akin ay namulaklak na po siya. Ayan mga ka-jungle. Actually, nabili ko lang po ito last month at nabulaklak na po siya. Kasi nga madami po akong mga langgam dito sa ating garden. Hindi ko alam mga ka-jungle bakit nilalanggam po ang aking mga pananim na iba. Kasi nga, alam niyo ba, umaaraw, umuulan, tapos nakikita mo na nagsisilabasan yung mga langgam at nagtatago sila. Pag mainit naman, nagtatago sila dun sa may paso. So, bumili ako dito ng marigold dahil nga na-search ko na ang itong halaman na to na hindi lamang siya pang ornamental plant kundi pan insect repellent po siya, and then herbal plant po ito, sabi ng nabilihan ko na mga halaman. At kung makikita nyo naman yung kanyang mga dahon, parang normal lang talaga siya, pero pag namumulaklak ang mga ganito ay dumadami talaga sila. Alam niyo ba kung paano ito itanim? Ang itatanim niyo dito ay seeds ng kanyang mga bulaklak. Pag yung kanyang bulaklak ay maging dry na, pwede mo na siyang itapon kahit saan at tutubo ito kahit saan din. At nabasa ko din mga ka-jungle, pampaswerte din po ito sa love life according to my research. And then nag-a-attract po din ito ng butterfly at saka mga birds. Kaya nga pala dumadami yung ganitong halaman dahil nga pag kinakain nila, ang mga buto nito ay tinatapon kahit saan na tumutubo. So, ito po yung ating nabili last month na marigold. And as you can see, medyo mataas-taas na po siya. Ito po yung walang flower. At yung kaniyang soil ay rice hull po. Pure rice hull siguro and may kaunting vermicast. Ito naman din po yung may flower. Yung amoy ng kaniyang flower at saka dahon, magkaiba po. Medyo mabaho po ang amoy ng flower niya kesa sa dahon. Yung dahon, ewan ko lang kung yung pag inamoy nyo yung dahon is magugustuhan nyo. Dahil may amoy talaga siya na parang malakas na ayaw talaga ng mga insekto. Pero siguro nga yung butterfly, mas gusto nilang inaamoy yung kanilang bulaklak. So quick care tips, i-share ko sa inyo. Since 1 month pa lang ako sa pag-aalaga dito, ang pagdidilig dito is everyday. Lalo na pag nasa labas siya or outdoor. Pero dapat titignan nyo po yung kanyang soil if dry na. So, ayan mga ka-jungle ang ating marigold. Very common plant. At siguro nga mga ka-jungle, ang ating mga kalululuhan ay meron itong tanim nito at pinasa sa atin. So, yun mga ka-jungle, shinare ko na po sa inyo ang halaman na takot ang langgam. So, kung nagustuhan nyo po, i-share po ito ang video na to at i-like, i-subscribe, i-follow na din po ang ating Facebook page. And yun mga ka-jungle, maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress.